Morning. Walking ulit tayo. Tara, sama kayo sa akin. Sa panahon ngayon, isang katutak na information na yung natatanggap natin. May mga fake news, may mga totoo naman, may mga kabuluhan, may mga chismis, may mga informative na mga kaalaman, at may magaganda din naman, like for example sa exercise, sa ating paglalakad, sa pag-gym, sa pagpapaganda ng katawan, pag-ehersisyo. Napakaraming information o napakarami nating pinagtatanungan, pinagkukunan ng information para lang sa gayon ay natiyak natin yung ating ginagawa ay tama. So, inaalam natin, sinasaliksik natin para lang sa gayon, sa exercises, sa diet, hindi tayo magkamali. Pero ganoon din sa buhay spiritual. Alam niyo mga minamahal, ang manual ng ating buhay, there are problems, may mga katanungan tayo sa buhay, may mga kabigatan tayo sa buhay, may mga bagay na nais tayong malaman, lalo na pag katanungan tungkol sa Diyos. Ang manual ng ating buhay ang Biblia. So, to have the correct information mula sa ating Panginoon, una syempre, we have to ask permission to the Lord para maunawaan natin yung kanyang mga salita. So, paano yun? Syempre, kailangan nating manalangin. You have to talk to the Lord. You have to ask the Lord for guidance. So the power of the Holy Spirit will empower us para maunawaan natin yung kanyang mga salita. So yun yung manual ng ating buhay. So try natin. Tanungin natin ang Biblia kung sasagot siya. Like for example, John 3:16. Alam niyo po ba yun? John 3:16. Sabi doon, for God so loved the world that He gave us His only begotten Son, that whosoever believed in Him shall not perish, but have life everlasting. Kung kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So tanungin natin ang Biblia, tanungin natin si Lord, para maunawaan natin kung ano yung nais niyang iparating sa atin po. So, first, let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Patuloy na bigyan niyo kami ng patnubay at paggabay sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Kung maunawaan namin ang inyong mga salita, in Jesus' mighty name, Amen. So, tanongin natin ang Biblia, ang impact sa atin, maaaring maging impact sa atin ng John 3:16 is the incomparable love. So, tanungin natin, ano ba yung incomparable love na sinasabi doon sa John 3:16? Ang sabi doon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So, the Lord, ang ating Diyos, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak bilang alay para sa ikatutubos ng nating mga makasalanan, ipagpapatawad ng ating mga sala at kaliligtas natin. So, He gave His only begotten Son. Yun yung incomparable love ng Diyos. So, walang makakatumbas nun. Dakilang pag-ibig na hindi matutumbasan, hindi may tutulad, at hindi kaya ni numan. So paano ba ipinakita ng Diyos
ang incomparable love nung kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Sabi doon, gayon na lamang. So ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak to show His incomparable love ng gayon na lamang. So pag sinabing gayon na lamang, walang pagdadalawang isip, unconditional. So no hesitation, ibinigay ng Diyos yung kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Kristo, para tayo ay maligtas. Pero bakit ba ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak nang gayon na lamang? Para ipakita yung kanyang dakilang pag-ibig o kaya yung kanyang incomparable love. Upang ang sino mang manampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So napakaganda ng sagot ng Panginoon, no? Lord, ang John 3:16 pala, ang ibig sabihin mo, nais mong ipakita sa amin ang inyong incomparable love na ibinigay nyo sa sanlibutan. At yun ay sa pamagitan ng pagbibigay ng inyong bugtong na anak para sa aming kaliligtas. Nang gayon na lamang, without any hesitation, dahil sa inyong pag-ibig, sa inyong biyaya. At ang dahilan, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wow! Ibang klaseng pag-ibig. Hindi may kukumpara. Hindi may hahambing. At hindi kayang ilarawan ng aking isip, ng aking puso, ng aking bibig, ng aking mga labi. Yung pag-ibig na yun. So, nag-uumapaw yung kagalakan sa aking puso. Naririnig ko patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ako, nagkasala, napatungo talaga ng impyerno. Inibig ng Diyos. Ibinigay niya kanyang bugtong na anak sa kabila ng aking pagkakasala para ako'y tubusin sa aking mga kasalanan. Nang gayon na lamang, so nung nanampalataya ko kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, patuloy na iningatan ako ng Diyos at binigyan ng buhay na walang hanggan. Talagang napakabuti ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung meron kayong mga katanungan na bumabagabag sa inyong isipan, tila baga walang makasasagot, ask God. Pray to Him. At magbigay tayo ng panahon sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi lamang sa kailangan, hindi lamang dahil narinig niyo ako, kundi dahil alam natin na ang Diyos lamang ang makasasagot ng lahat ng bagay, sapagkat siya ang lumikha ng lahat ng bagay. At alam natin na ang Diyos lamang ang umiibig sa atin na higit sa kanino pa man. At hindi siya magsisinungaling sa atin. Sa mga minamahal, isang magandang umaga. Nawa ay patuloy tayong na-inspire sa salita ng Panginoon. So, sama-sama tayo. Ikaw, walang iwanan, lakad tayo. Tara. God bless po.